Hello Science fans! Isang buwan na since nag-celebrate tayo ng World Ocean Day 2026. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang isang meaningful trip na pinuntahan namin to help celebrate this, papunta sa island ng Marinduque. Yung trip namin na yon ay hindi lang anchored sa celebration, pero hina-highlight niya ang isang collaboration with the National Museum of the Philippines Marinduque exhibit na nagse-celebrate hindi lang ng science pero pati na rin heritage at conservation. Sa video na ito, mag-explore tayo ng 3 katanungan na i-frame ang ating content. Bakit nga ba tinatawag na Heart of the Philippines ang Marinduque? At paano nga ba hinuhubog ng geography nito ang ecosystems na meron siya? Ano ang pwedeng maikwento sa atin ng kanyang coastlines at island systems kasama na ang Tres Reyes Islands tungkol sa estado ng ating karagatan? And paano nga ba nagiging tulay ang mga museum sa science, sa culture at sa conservation para magkaroon tayo ng totoo at pangmatagalang pagbabago? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at inaaral ko po kung paano nagre-respond ang iba't ibang ecosystem sa pagbabago ng ating climate, mula sa genetic diversity ng iba't ibang uri ng hayop at halaman na makikita dito hanggang pati na rin sa pagbabago ng mismong habitats kung saan natin sila makikita. Sobrang relevant po nito para sa mga island provinces katulad ng Marinduque kung saan ang kalupaan at karagatan ay sobrang connected. Isa rin po akong teacher at gustong-gusto ko pong kinukwento ang mga realidad na ito para makita ng ating mga estudyante na ang science ay hindi lang sa ating imahinasyon, kung hindi makikita natin itong nag-unfold sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong gawing mga kwento at mga storya ang siyensya para mas maging grounded ito, mas ka-relate-relate, at para mas maging meaningful sa mas maraming tao. Ang trip po na ito ay hindi isang bakasyon, naka-anchor po siya sa opening ng isang exhibit ng National Museum of the Philippines Marinduque. Ang title po ng exhibit na ito ay The Living Shores of Marinduque, Science, Heritage, and Conservation. Para sa amin, hindi lang po ito isang exhibit opening. Gusto po sana namin itong maging isang opportunity for a long-term collaboration na nagdidikit-dikit ng mga researchers, ng mga cultural institutions at pati na rin mga local communities para sa pangmatagalang pag-aalaga ng ating coastal ecosystems. Ang Marinduque ay kadalasang tinatawag na puso or heart ng Pilipinas. Kasama na dito ang kanyang locations, Philippine Islands, pero pasok na rin dito ang constant interaction ng kalupaan, karagatan at ng mga taong nabubuhay dito. Sa field ng geodetics, pwede mo ring tawagin ang Marinduque bilang geodetic center. At ang ibig sabihin na ito ay kung ibabalanse natin ang distribution ng landmass o kalupaan sa bawat parte ng Pilipinas, lalabas na ang sentro nito ay nasa Marinduque nga. Sa kaso ng Pilipinas, ang Marinduque ay hina-highlight bilang sentro hindi lang dahil sa isang literal na latitude o longitude o location, pero dahil sa kung paano nakadistribute ang iba't ibang isla ng Pilipinas sa paligid nito. Sobrang nagiging meaningful nito kasi kung titignan mo ang location ng Marinduque, pinagdudugtong-dugtong niya ang Luzon, Visayas at Mindanao sa kung paano nag-i-interact yung kalupaan at ang iba't ibang currents o katubigan na nagdudugtong-dugtong sa mga isla ng Pilipinas. Ang coastlines niya ay hindi lamang mga borders. Pwede natin silang makita bilang dynamic ecosystems or ecological spaces kung saan nagkikita ang kabuhayan ng mga Pilipino, pati na rin ang marine life na sinusuportahan ng ating bansa. Nakapag-explore kami ng key coastal areas at nakabisita din kami sa Tres Reyes Islands, kung saan makikita talaga ang koneksyon ng lupa at karagatan. Ang waters ng Tres Reyes Islands ay buhay, pero kitang-kita natin kung gaano ito kasensitive sa pagbabago. Sa mga lugar katulad ng Tres Reyes, makikita natin ang koneksyon sa kung paanong ang kabuhayan ng mga taong umaasa dito ay nakakonekta sa kalusugan ng ating kalikasan. Ang fisheries dito ay nakadepende sa existence ng mga malusog or healthy na bahura or coral reef, seagrass beds at iba't iba pang nearshore ecosystems. Kasi pag malusog ang mga systems na ito, maraming nahuhuling isda,
So, secured na secured ang livelihood ng mga tao at pati na rin ang kanilang community stability. Pero pag sumusobra ang huli, hindi lang ecology or ang kalikasan ang naapektuhan nito. Damay na din ang income or kabuhayan ng mga tao, ang kanilang nutrition, at pati na rin cultural stability. Kaya nga ang coastal management ay hindi lang sa pagprotekta ng ating kalikasan. It's about balance. Paano natin sisiguraduhing nakabalance ang pagkuha ng mga tao ng mga natural resources para sa kanilang kabuhayan, pero not at the cost or hindi yung maa-outpace niya yung kapasidad ng ecosystems na i-regenerate ang sarili nila. Siyempre, hindi rin naman isolated ang Marinduque. Ang waters at coasts niya ay influence ng mas mga pangmamalakihang kaganapan, katulad na lang ng port areas ng Lucena at ng iba pang mainland areas. Kasi kahit isla ang Marinduque, connected pa rin siya sa ibang kaganapan sa Pilipinas through shipping routes, yung pag-flow ng mga resources, at syempre ang ating economics. So yung mga desisyon na ginagawa ng ating gobyerno kahit sa labas ng Marinduque, kasama na dyan ang shipping intensity, yung pagde-develop ng ating coasts, yung waste management, at pati na rin kung gaano tayo nagde-demand sa mga regional resources, lahat yan ay pwedeng makaapekto sa isla. Kasi yung pollution, yung paggalaw ng sediments, yung fishing pressure, kahit yung mga isda, wala naman kasi silang pakialam sa edges or boundaries ng mga LGU. Kung saan sila dinadala ng agos, dun sila pumupunta. Mas nagiging significant ito kung titignan natin ang history ng Marinduque with mining or ang pagmimina, lalong-lalo na sa mga watersheds at coastal ecosystems. Nagagawa nila ito through sedimentation, yung pagdidisturb ng mga habitat, at yung pagsira sa water quality, at eventually nakakarating ito sa ating marine ecosystems. Yung epekto nito ay malayo ang nararating beyond yung area kung saan nangyari yung pagmimina. Nadadala yung epekto nito ng mga ilog or mga river hanggang nakarating na rin ito sa ating karagatan kung saan naaapektuhan rin ang ating pangingisda. Kaya nung in-announce ng Marinduque na meron silang 50-year moratorium sa mining, napakalaki nga ng pwedeng maging impact nito. Meron siyang long-term ecological opportunity na nagagawa. Kung titignan natin siya sa tinatawag na systems perspective, nakakagawa ito ng isang recovery window. Pwedeng bumalik yung mga halaman dun sa mga disturbed upland environments. Nababawasan yung sediment and pollution load sa mga katubigan. Tapos, yung mga marine habitats, pwede silang mag-recover at mas maging resilient. Pero syempre, yung effectiveness nun ay nakadepende kung ano yung mangyayari ngayon. Meron bang continuous monitoring? Meron bang enforcement? At gumagawa ba ng sustainable livelihood alternatives para sa mga taong naaapektuhan ng moratorium? Kung baga yung moratorium, hindi siya ending. Simula pa lang siya para makagawa tayo ng mas sustainable na kinabukasan para sa Marinduque. Ang identity ng Marinduque ay napakaraming layers. Meron siyang geodetic at symbolic na pagiging sentro ng Pilipinas. Merong mga ecological realities na makikita natin sa mas maliliit pang isla na makikita dito katulad ng Tres Reyes. Yung influence ng regional port system sa kanyang shores. And syempre yung legacy and future management systems na pwede pa nating makita dahil sa nagawa niyang moratorium pagdating sa pagmimina. Makikita talaga natin ang ocean awareness ay hindi pwedeng makonsentrate lang sa isang event or sa isang araw. Nahuhubog ito ng mga sistemang mas malaki pa actually kesa sa science. Kasama na dito ang geography at politics. At lahat sila ay nag-i-interact ng tuloy-tuloy. Siyempre, dahil science ang ating expertise, kailangan nating suportahan ng science community. Kaya gusto ko pong ipaalala sa mga tao na na-launch na po namin ang Scientia Thesis Grant 2026. Ang application process po ay makikita sa link ng description ng video na ito at pati na rin po sa aming social media pages. Siyempre, kailangan pa rin po namin ang inyong tulong para mabuo ang funds para sa taon na ito at mas makatulong po tayo sa mas maraming tao. Pwede po tayong mag-donate through Land Bank or BDO or pwede rin po tayong bumili ng ating exclusive merch ngayong taon. Meron po tayong cute na mga stickers, may pink version, meron din pong blue version,
And meron din po tayong acrylic pins. Lahat po yan ay pwede nating bilhin through details na makikita sa ating channel. Meron din po tayong lalabas na Scientia shirts na palamang ay nakikita nyo na sa IG stories ng ating social media pages. Details kung paano po siya orderin ay ilalabas po natin within the next couple of weeks. Ang inyo pong suporta ay makakasigurado na mas marami pa pong Pilipina ang makakasama sa science community at makakatulong sa ating society. But what do you think? Paano nga ba mababalanse ng mga island provinces katulad ng Marinduque ang economic demand at ang ecological recovery? Especially kung marami rin tayong pressures na nakukuha from external port systems at pati na rin economic demands. Paano pa nga ba natin mapapalakas ang mga long-term policies katulad ng mining moratorium para yung mga environmental recovery ay hindi lang mga pangakong napapako, pero something na pwede nating i-measure at i-validate? Magkwentuhan naman po tayo. Let us know your thoughts in the comment section below.